pag binasa yan, ang prediction ko dyan baka magkaroon lang ng motion for dismissal of the impeachment case. In which case, a simple majority of those present and voting will nullify the impeachment proceedings under the 19th Congress. At miski ito ay tuloy nila, hindi nila matatapos ito hanggang June 30. Noong nakaraan na, kamakailan lamang, inahayag po ni Senator Cheese Escudero na inurong po sa June 11 yung pagbasa nga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang panukala naman ng mga minority ng Senado ay itawid itong impeachment trial na ito sa 20th Congress since siyempre malapit nang mag-adjourn itong 19th Congress. Ano ba ang masasabi mo? Sang-ayon ka ba na dapat itawid sa 20th Congress itong impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte? Ang problema nito ay ito ay labag sa Senate rules at labag ito sa Konstitusyon ng Pilipinas. At tama ang sinabi nyo, ito ang opinion ng minority. Pero alam nyo, pag binasa yan, ang prediction ko dyan baka magkaroon lang ng motion for dismissal of the impeachment case. In which case, a simple majority of those present and voting will nullify the impeachment proceedings under the 19th Congress. At miski ito ay tuloy nila, hindi nila matatapos ito hanggang June 30. Marami ng mga legal luminaries. Yung isa nga dyan, I don't disagree with him. I don't agree with him all the time. Pero in this issue, I agree with him. Sinabi na ni Justice Antonio Carpian, matagal na, buwan na nakakalipas. Na huwag na ituloy ang impeachment na yan dahil hindi naman natin matatapos sa 19th Congress ang agenda. Pagdating ng 19th Congress, the fact na ma-abolish ang 19th Congress, lahat that accompanies the 19th Congress, including the rules, including the composition, including the agenda, legislative or whatever, all business stops. Ngayon, kung gusto nila ng minority na ituloy sa 20th, magpasa uli sila ng resolusyon papunta sa Senado for that purpose. Pero may constitutional prohibition na isa lamang impeachment case ang pwedeng dinigin sa loob ng 1 taon against the same person on the same accusations. Kaya maghihintay na ng 1 taon yan. At pag ipinwersa yan ng Senado, which I doubt very much, because maraming business sa Senado ang maalantala dahil sa simpleng kaguluhan na ito at political maneuver lang ng Marcos administration sa buwatan with the Speaker of the House, Martin Romualdez, sa mga personal at political na ambisyones lamang ay susuportahan ng ating Senado? I doubt it, Jade. Kasi unang-una dito sa nakaraang eleksyon, ngayon lang nagpakita ng promyeso ang Senado for being, potential of being an independent Senate. At yan ang will of the people. In fact, sa late absentee ballot, wala ni isa nakapasa sa mga senatorial candidates ng alyansa sa Magic 12. Ito ay nagpapatunay lamang ng utter rejection ng taong bayan, hindi lamang ng taong bayan, kundi ng mga uniformadong elemento ng ating gobyerno sa kaguluhan na nangyayari ngayon dahil lamang sa mga ambisyones at political dreams ng iilan dyan. So sa aking pananaw, hindi na yan lalaktaw sa 20th Congress. The 19th Congress is different from the 20th Congress. Kaya nga may numero yan. Ha? At yan
ng isang election lawyer, no? I forgot his name now, but this is the same legal opinion that is prevailing right now. So, para sa akin, ang impeachment laban kay Sara Duterte ay tapos na. At miski idiretso pa nila yan sa, hindi na nila dinggin, magbotohan na lang sila. I doubt kung makakakuha sila ng 16 votes to convict Vice President Sara Duterte. Opo. Kaado. Within the 19th Congress and even in the 20th Congress. So this is just an exercise in futility. Let us move into the more serious concerns of our people. Hindi yung mga politika-politika na yan. Opo. Opo. Ipipicture out lang po natin yung possible na mangyayari on June 11 na kaado. Doon babasahin yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung desisyon na ipagpatuloy, itawid sa 20th Congress ay hindi naman po magbabase doon sa iisang senador tulad na lamang ni Senate President Chis Escudero, kundi pagbobotohan pa rin po ito ng plenaryo ng mga senador, miyembro po ng Senado kung itatawid sa 20th Congress. Tama ho ba, Kaado? Miski magbotohan pa nila yan at apurbahan nila wala nga silang karapatan Yan ay dadalhin. Ang usapin na yan ay dadalhin sa Supreme Court para magkaroon ng clarification. So for the meantime na yan ay nasa Supreme Court, hindi sila pwedeng magtuloy ng impeachment proceedings hanggang June 30. So let's face it, this is an exercise in futility. Maku-question yan sa Korte Suprema pag pinuwersa nila. No? Opo. At sinasabi po ng mga kritiko po ng Senado, ni Senate President Chis Escudero na may delaying tactic, pinapa-delay daw ni Senate President itong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba'y sumasangayon po doon? Alam nyo, opinion lang yan ng dalawang maldita si Risa Hontiveros at si Leila de Lima Ba't tayo makikinig sa mga, unang-una si Risa Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Leila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Na wala namang agenda kundi manggulo. Anong katahimikan? Anong kaayusan? Anong reforma ang magagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente? Ganun wala namang executive powers ang Vice Presidente. Ano ba magagawa pa ng Vice Presidente? Lahat ginawa na nila, pati yung kusina. They threw the whole kitchen on her. But saan papunta lahat yan? Wala. Sa wala-wala lang yan. So bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado and wala naman sa Senado? Ito'y nasa kamay na ng Senado. Kung gusto maging laughing stock ng Senado, di gawin nila ang sinasabi ng dalawa na yan.